Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong banal na misa, isama po natin sa ating mga panalangin ng mga nag-aalay ng pasasalamat. Bandoma and Vista Family, Pasensya Mangapit at Adorasyon Felicitas. Para sa special intention ni Tom and Lina Tanwatco, Benedicto Yuico and Family. Para sa mabilis sa paggaling ni Kiko Arguello. Para sa kaluluwa ni Manuel Sr., Isabel, Marife, Mark Lister, Dina, Alejandro, Wilfredo, Heidi, Erwin, Felina, Epifanio, Eliza, Seferino, Quirino Sr., Quirino Jr., Leonardo, Juan Manolito, Damiana, Donato, Gorgonia, Maria Casimira, Godofredo, Mario, Tricia, Lucena, Elino at Zaldi, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang ating pong tagapagdiwang ay si Reverend Father umaga po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang ating pong tagapagdiwang ay si Reverend Father Chris Pine, OFM. Tumayo po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon. Pasimulan natin ang banal na pagdiriwang ng misang ito ngayong ating ipinagdiriwang ang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Pasimulan natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan, pagpapala at lahat ng kabutihan mula sa ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po at Happy Easter sa ating lahat. Happy Easter! Happy Easter po, Father Chris. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabila ng lahat ng ating mga pinagdadaanan,
at kasalukuyang sitwasyon, sa harap ng lahat ng mga limitasyon, tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon upang makapagdiwang ng banal na misa, nandirito man sa loob ng ating simbahan o kasama natin online sa ating streaming ngayon. At tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa kabila ng distansya, ng pagkakahiwa-hiwalay, ay patuloy niyang pinag-iisa ang ating mga isip at puso upang sama-samang magpuri at magpasalamat sa Kanya. At upang tayo ay higit na maging karapat-dapat sa banal na misteryong ating ipinagdiriwang ngayon, ay ating patuloy na suriin ang ating mga sarili. At iangat natin sa Diyos ang lahat ng ito hanggang mamaya sa ating gagawing pagtatalaga muli o ang tinatawag na renewal of our baptismal commitment. Ngayon po ay ating aawitin ang ating papuri. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama,
Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayoy binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkalubong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaluwalhatian ng buhay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga po ang lahat. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom sa mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kaniyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway.
Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil na nangatatayo ay tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpapamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang anumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong Pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura, ng kasamaan at kahalayan, kung hindi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasa saad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Muli po, Happy Easter sa ating lahat. Happy Easter po, Father Chris. At patuloy tayong hinahamon ng ating pananampalataya na lumalim ang ating ugnayan, ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo na nabuhay na mag-uli. At mangyayari lamang po ito kung lalalim din ang ating pagtingin sa mga bagay-bagay gamit ang mata ng pananampalataya. Dito po sa ating Ebanghelyong napakinggan ngayon, siguro narinig na natin na may iba't ibang klaseng pagtingin ang ginamit dito. Subalit ang isa sa pinakamahalaga na ibinigay ng kwento kay Maria Magdalena ay yung klase ng pagtingin sa mata ng pananampalataya. At sa huli ay siya, si Maria Magdalena, gamit ang mata ng pananampalataya, ang siyang magpuproklama, ang siyang magpapahayag na nakita niya ang Panginoon na muling nabuhay. Sobrang napapanahon, mga kapatid, marami ngayon dumadaan na ng depression, madami nalulungkot, madami nababagot, madami parang walang ika nga makitang pag-asa, marami ang nadidespair, desperada, and kaya patuloy ang hamon sa atin bilang mga mananampalataya na tayo mismo, ikaw mismo, ako mismo, ang maging mga magsilbing daan ng pag-asa para sa iba. The challenge continues that we ourselves become the very beacons of hope in this despairing time. At kagaya po ng nasabi natin, mangyayari lamang po ito kung gagamitin natin ang ating mata ng pananampalataya. Because without the eyes of faith, everything that is happening now cannot be fully understood. Hindi natin mauunawaan. Kakapusin tayo sa pagtanggap. Kakapusin na tayo sa pananampalataya. At sa kahuli-hulihan, mauubos ang ating pag-asa. Pero kapag ang ating mata ng pananampalataya, if the eyes of faith are always there with us, no matter what happens, no matter what the situation is, life goes on. Tuloy ang buhay, hindi nauubusan ng pag-asa, hindi rin nauubusan ng pagkakataon na gumawa ng mabuti para sa iba. Ano-ano ba ang mga palatandaan na tayo ay lumalago sa mga mata ng pananampalataya? Ang unang-una siguro nating pwedeng mapagnilayan dito ay yung hamon patuloy na magpanibago. Sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo ng ating buhay. Ang ginamit sa ating translation na napakinggan sa ating gospel ay araw ng linggo. Pero ang mas malapit po ay yung tinatawag nating unang araw. Kasi sa mga Hudyo, ang linggo ang unang araw. Yom Rishon, the first day of the week. Kaya lang tayo mga Pilipino nung wala pang pandemic, ang first day of the week kasi natin na ina-associate yung Monday
At marami sa atin, before the pandemic, lagi tayong may Monday morning sickness. Tamad na tamad tayong bumangon para magtrabaho. Pati pagdadasal, minsan kinakatamaran na natin. Ayan. Pero ang hamon nga ay nandoon na makita natin ang bawat araw bilang unang araw. That we can see every day as the first day of the week. Every hour of our life becomes the first hour of our very life. Mahalaga ito, mga kapatid. Bakit? Kasi kapag tiningnan natin ang mga bagay-bagay sa ganitong aspeto, lagi nating maiisip na lagi tayong may pagkakataon para magsimula muli, para buuin muli ang mga nasirang relasyon, para magpatawad o tumanggap ng kapatawaran. Nabibigyan tayo ng pagkakataon na buuin kung ano ang nasira. O kaya sa panahon ngayon na i-recover ang ating lakas. Sa mga kapatid nating dumadaan ngayon sa matinding pagsubok, yung mga na-infect ng virus, magandang pagkakataon para pagnilayan din. Hangad natin ang kagalingan nilang lahat at kahangad natin ang kaligtasan nating lahat. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, sana ang mga susunod na yugto ay maging first day of the week. Bagong araw, bagong pasimula, bagong buhay. At mangyayari lamang ito kung gamit natin ang mata ng pananampalataya. Pangalawang palatandaan na tayo ay lumalago na sa mata ng ating pananampalataya ay kapag patuloy ang ating paghahanap. Nandoon ang paghahanap ng kahulugan. Si Maria Magdalena, bakit ang aga-aga niya magpupunta sa libingan? Hinahanapan niya ng kahulugan ang lahat ng nangyari sa kanila. At wala pa siyang makita, sapagkat hindi niya maunawaan ng lubos kung bakit ang kanilang guro na inosente, na mabuting tao, na taong may takot na tao at alam nila later on na anak ng Diyos, taong mabuti, taong maayos, taong walang hinangad sa kapwa kundi ang kabutihan, bakit masasakdal sa kamatayan? Hindi mahanapan ng sagot, pero hindi tumitigil sa paghanap. Sa Ebanghelyo, sa paghahanap, sa Ebanghelyo ni San Juan, napakahalaga ng pagkaunawa. Ang salitang pagkaunawa ay madalas na ikinakawing sa isang mananampalataya. Oo, hindi mo mauunawaan ng lubos ang lahat ng nangyayari ngayon. Pero sa huli, mauunawaan mo rin. Paulit-ulit itong sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Kay Pedro, halimbawa, hindi mo nauunawaan ang ginagawa ko ngayon. Mauunawaan mo later. Just hold on. Just keep on trusting. Don't lose faith. Don't lose heart. Keep on going. Life goes on in whatever struggle you are into. As of now, I am with you. I am struggling with you. I am in solidarity with you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At sana sa lahat ng mga nangyayari ngayon, dinadala tayo nito palapit sa Panginoon. Kanino pa ba tayo kakapit, mga kapatid? And to whom shall we hold on but to the Lord? To the Lord who has been victorious against and over death. At kapag kagamit natin ang mata ng ating pananampalataya,
kahit hindi natin mahanapan na 100% ang ating mga katanungan, Panginoon, bakit parang hindi mo dinidinig ang aming mga panalangin? Hindi tayo bibigay. Hindi tayo titigil sa paghingi. Hindi tayo manghihinawa sa pagdarasal. Sa halip, bagkos, lalo nating palalalimin ang ating ugnayan sa Diyos sa ating buhay panalangin at sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. The only thing that can make this possible is none other than the eyes of faith. Yan tayo, no? Mabilis maubusan ng pasensya, mabilis manghinawa. Humiling ka ng ganito sa Diyos, hindi mo pa natanggap, sisisihin mo na ang Diyos. O hinihiling mo sa Diyos na protektahan ang lahat ng mga mahal mo sa buhay, tapos magkakaroon ka ng mahal sa buhay na mai-infect ng virus. Lord, bakit naman ganito? Hold on. Trust. Keep on holding to the Lord. O baka tayo mismo, kulang ang ating naging pag-iingat. Maraming factors. Pero alam natin na sa kahuli-hulihan, walang ipapahintulot ang Diyos na hindi natin kayang lampasan. Dahil alam niya at kasama natin siya sa bawat struggle sa ating buhay. Ang kailangan lamang ay makita natin ito sa mata ng ating pananampalataya. At panghuli, ano pa ang palatandaan na tayo lumalago na sa mata ng pananampalataya? Kapag kaya na nating pagdugtungin ang Kristo na muling nabuhay at ang Jesus na napako sa krus. Gustong-gusto natin ang Kristong muling nabuhay because He appears to be very victorious. At gusto natin siyang i-dismantle, gusto natin siyang i-disconnect, gusto natin siyang ihiwalay kay Jesus na nagpakasakit, naghirap, napako sa krus at namatay. Pero wag nating kalilimutan, mga kapatid, na ang Kristo na muling nabuhay ay siya rin ang Jesus na napako sa krus. At ang muling nabuhay ay nandoon ang marka ng mga pinaglagusan ng pako at sibat. The glorified body of Christ still bears the mark. Ano kaya ang gustong ipaunawa sa atin ng ebanghelista? Ano kaya ang gustong ipaunawa sa atin ng ebanghelyo? Na ang Jesus na naghirap, napako sa krus at namatay ay hindi hiwalay sa Kristo na muling nabuhay. Bilang mga mananampalataya, kahapon ay pinagnilayan na natin ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano na ngayon ay nagdiriwang ng 500 taon na ng Kristyanismo ng ating pananampalataya sa Pilipinas. 500 taon. Nandoon pa rin ba tayo lamang sa pananampalataya na naghihintay ng tagumpay? O ang ating pananampalataya ay nandoon din sa gitna ng mga pagsubok, pero sa kabila ng mga pagsubok na ito, nananatili ang kaluwalhatian ng Diyos na nakikita sa ating buhay at pagkatao. Is the glory of the risen Christ being seen even amidst adversities, even amidst difficulties, even amidst the problems that beset our present lives as of now. Mga kapatid, may grasya. Ano man ang ating pinagdadaanan ngayon, wag nating kalilimutan na kasama natin ang Diyos. At sa bagong pamilya na Kanyang itinatag nung Siya ay nabayubay sa krus ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, wala nang hindi kasali.
Ang lahat ay inaanyayahan sa pagbabago. Ang lahat ay inaanyayahan sa panibagong pamilya. Ang lahat ay inaanyayahang pumasok sa isang bagong relasyon sa ating Panginoong Hesus gamit ang mata ng pananampalataya. Tumayo po ang lahat. Ngayon po ay ating sasariwain ang ating pangako sa binyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan, upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda, kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos, upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. At sa bawat katanungan po, ang ating itutugon ay, Opo, itinatakwil namin. Opo, itinatakwil namin. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapaalipin sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan, itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman, ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon namay ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos, ng ating Diyos Ama, kung tutularan ninyo sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagpapakasakit at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. At sa bawat katanungan ng ating itutugon, Opo, sumasampalataya kami. Opo, sumasampalataya kami. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangako magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na pinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay, inilibing, muling nabuhay, at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal, upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang pagbabasbas. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininating lahat, nabili ni Jesus, noong siya lumisan, kayo ay makatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininating lahat. Nais nating makiisa sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sa kabila ng kabuktutan ay isinugo siya ng Ama upang ipamalas sa atin ang kanyang pagmamahal at upang tubusin tayo sa kamatayan, upang maranasan natin ang init ng kanyang matimyas na pag-ibig, ay ating sasambitin, Amang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan, dinggin mo kami. Amang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masugid silang alagad ni Kristo sa paghahatid ng masayang balita ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bayan, upang sa taong ito ng paggunita, sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan, ay matuto tayong masiglang magpalaganap ng pananampalataya na ating tinanggap. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang kalingain nila ang mga taong bayan sa gitna ng COVID-19 pandemic at pasiglahin ang kanilang loob sa pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan, dinggin mo kami. Para sa mga taong nagtalaga ng sarili sa paglilingkod sa kapwa sa panahon ng COVID-19 pandemic, upang maranasan nila ang laki ng pagmamahal sa kanila ng ating manunubos na muling nabuhay para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan, dinggin mo kami. Para sa ating lahat
na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito upang lumakas ang ating katapatan sa Diyos at kay Kristong muling nabuhay at tayo'y maging matatag sa pagsasabuhay ng pananampalatayang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan, dinggin mo kami. Sa katahimikan ay ating ipagdasal ang lahat ng iba pa nating mga kahilingan, personal man o pangkomunidad. Ama naming puno ng awa at pag-ibig, ibuhos mo sa amin ang banal na Espiritu at nang kami makasunod ng buong galak sa iyong anak na nagpakasakit para sa amin at muling nabuhay para sa ikalalakas ng aming pananampalataya at nang makita namin ang mga bagay-bagay gamit ang mata ng pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Sa tuwin ay magsumikap na, hindi humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Natin naghihintay, kundi ang aking mabatid, na ang loob mo siyang sinusundan. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay ngayong aming ginaganap ang paghahain ito sa anak mong mahal, para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon.
Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, paspas ng walhati ang langit at lupa. Sana, sana sa kaligtasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana sa kaligtasan, o sana, sana sa kaligtasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Amay, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, na amin ding ina na sa amin laging nagmamahal at nangangalaga. Kaisa ni San Jose na kanyang esposo, na aming tagapagtanggol at aming patron sa mapayapa at masayang kamatayan. Kaisa ng mga apostol, mga martir, kaisa ni San Ildefonso de Toledo, ni San Francisco at Santa Clara, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francesco, ang aming obispo si Francis de Leon, ang kanyang mga katuwang na obispo si Noli at Gabriel, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan, aktual man o virtual. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo't patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao, lalo na silang mga ipinagdarasal namin sa misang ito, ang lahat ng kahilingang laan sa misang ito, ang mga pangalan ng mga pumanaw ng kapatid namin na nabanggit na, at gayon din ang mga mahal namin sa buhay, kakilala, mga kaibigan, lahat na inihingi sa amin ng dasal, na pawang mga nauna na sa amin, at ang lahat ng iba pang mga lumisan na sa mundong ito, na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling, at sama-sama magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos na patuloy niyang inaakay, hinahamon, na lumago sa mata ng pananampalataya sa anuman na ating pinagdadaanan ngayon, dumalangin tayo sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus.
kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo pa kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at higyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan at sa lahat ng mga bagay na naghihiwalay sa amin sa iyo, O Panginoong Diyos. Sumisira ng aming ugnayan sa isa't isa at ng aming ugnayan sa sangkalikasan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang siyang nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, upang tayo ay kanyang ibalik sa ating dignidad at dangal bilang mga anak ng Diyos. Ang patuloy na nag-aanyaya sa atin na siya ay ating tanggapin gamit ang mata ng ating pananampalataya. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw ay naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutan, ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Dasalin po natin ang Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami nang may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkampin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing
kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. San Ildefonso de Toledo, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa ipinagdiriwang naming Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo at sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Muli po, Happy Easter sa ating lahat. At the only way to make sense kung ano man ang ating pinagdadaanan, lahat tayo may pinagdadaanan po dahil nga sa sitwasyong ito. Pero siguro yung maliliit na pinagdadaanan natin ngayon, pwede nating ialay, pwedeng magkaroon ng kahulugan bilang ating mga mumunting sakripisyo para makadagdag sa ating sama-samang pagdadasal na hari nawa na sana ay wakasan na ng Panginoong Diyos ang lahat ng kahirapang idinudulot ng pandemyang ito at nananalig tayo na malalampasan natin ang lahat ng ito. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagpapala ng Diyos. Naway pagpalain at ingatan kayo ng Panginoon. Amen. Amen. Naway ipakita niya sa inyo ang kaningningan ng kanyang mukha at kayo'y kanyang laging kahabagan. Amen. Amen. Naway kayo'y pagkalooban niya ng lahat ng kabutihan at ipagkaloob sa inyo ang kanyang kapayapaan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at patuloy na mamuhay gamit ang mata ng pananampalataya. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Humayo ihayag purihin siya, at ating iwalag tawitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo tumubos. Langit at lupa siya papurihan, araw at tala siya parangalan. Ating pag-iwan, pag-ibig ng Diyos at Amen,